Hi guys, so welcome back sa Tame and Wild. So today, ang episode natin is all about bully talks. So ang topic natin for today is about puppies from their mother's womb until reaching 2 months old. So ano bang kailangan yung gawin pag magkakaroon kayo ng puppy? Siyempre, unang-una, understandable, alagaan niyo yung dam para mas yung mga puppies nyo ay maging chunky or maganda yung maging quality. Pero syempre, nasa genes din yan ng parents. So from their mother's womb, kadalasan kasi mga bullies ay cesarean dahil malalaki yung puppies, hindi kagad mailabas ng mommy nila doon sa, alam niyo na. So, pero may mga nakakagawa pa rin naman ng normal delivery. Pero most of the time, sa mga French Bulldog, English Bulldog, and Bullies, kadalasan po dyan ay cesarean. So, yun yan. So, ngayon, galing from vet, sabihin natin sinesaryan na siya. Kung uwi nyo si Puppy, ngayon, kailangan yung may bibigay sa inyong medications, yung vet, or yung nagsiya sa inyo. Usually, mga antibiotics yan for mommies. Okay? So, ngayon, ang kailangan yung gawin na lang is yun nga, padidehin yung mga puppies every 3 hours. And habang tumatagal, kunyari, umabot na sa mga puppies ng mga 3 days sa inyo, yung intervals ng pagpapadede sa kanila ay nagbabago din. So kami usually dito, 3 days, hanggang 3 days, every 3 hours, then for 4 days, 4 days hanggang 1 week, 4 hours, every 4 hours na yung padede namin. So, yun. Tapos, pwede nyo rin siyang pabigyan sa vet nyo or sa vet to ng puppy boost. Kahit day old pa lang sila. Sabihin natin mga after a day, pang second day nila, pwede nyo pabigyan ng puppy boost. Or kami dito, ginagamit din namin minsan. Ako day 3, nag-Nutri-Gel lang ako. Pero as I said po, disclaimer lang po, hindi po ako veterinaryo. At ito lang po ay tinuturo namin kung makakatulong po sa inyo. Pero we strongly suggest go to your vet para bigyan kayo ng instruction na tama. Okay? So, yun. Ito, ginagamit namin siya day 3 hanggang 2 months old. Yung puppies. And actually, hanggang, hanggang 6 months, naka-Nutri-Gel Plus sila sa amin. Then, afterwards, ang binibigay ko na sa kanila, mga LCV, mga vitamins sila. So, may mga instances, minsan, sa pag nanganak yung mommy, may tinatawag na sour milk. So, ano yung sour milk? Sour milk na mapakla yung lasa, mapait, parang panis yung gatas dun kay mami. So, hindi natin pwede ipadede sa mga puppies. So, what are you going to do? You could find a milk replacer. So, itanong nyo pa rin sa vet nyo para magturuan kayo. Ngayon, milk replacer, ginagamit namin dito pag if ever na may emergency ako na hindi makapagpadede si mami, ginagamit ko ay Royal Canin brand. So, hindi kami endorser nito. Just wanted to know, pero ito yung ginagamit ko. Protect and Baby Milk Dog na Royal Canin. So, anong pinagkaiba nito? Mas mataas ang colostrum nitong Protect. Siyempre, mas mahal pag mas mataas ang colostrum. So, ito, alam ko, ranging from 2,200, parang huling bili ko sa vet clinic namin dito. Tapos ito naman, nakuha ko siya parang 1,700. Pero kung gusto nyo makamura ng mga products, shout out kay Brother Atong Nang. PM nyo siya sa Facebook, ATONG space NG Atong Nang for food ng mga pets ninyo at mga milk and mga pet supplies. So yun, after a week or pagkatapos maubos nito, ang ginagawa ko, nag-switch ako dito sa baby milk dog. Pero siyempre, kahit pa paano makasave ng konting money kasi kung purong Protect yung gagamitin ko, medyo pricey siya. Pero depende sa inyo kung gusto nyo, gamitin yung Protect all the way, walang problema. So, nagbibigay ako ng milk hanggang 2 months old dito sa kennel namin. Tapos yung kagandahan dito, kay Royal Canin, meron na siyang scooper, tsaka may ano na siya, bottle feeder na siya for your puppies. Marami rin tong mga number, kumbaga depende sa kapal at gusto mong labas ng milk. So yun, may scooper siya, ayan, ito nandito pa pala. Ayan. So 1 scoop nito, kung hindi ako nagkakamali, 20 ml of water. So, kaganda dito sa bottle, meron na siyang measurements para susundan nyo lang, hindi kayo magkakali. So yun, I suggest you feed them with warm water, pero wag naman sobrang
warm na mapapasok yung puppies natin. So, yun. What else? Yun nga, minsan naman din, merong instances na nagkakaroon ng, minsan, mga puppies na hindi natin gusto mangyari, nagkakaroon sila ng yung bingot, or parang sa tao yung dito, cleft, ano ba yun? Yeah. So, yun, minsan, pag may cleft, kadalasan may butas yung gilagid. So, pag umiinom sila ng milk, tatagas yung milk sa gilagid nila. So, ang alam ko ginagawa doon ay chinotube feeding. So, consult your vet. I always say consult your vet para hindi kayo magkamali kasi hindi yun basta-basta ginagawa lang. Kung hindi kayo sanay, baka ikamatay pa ng puppies ninyo. So, consult a vet. So, yun na. Pagdating ng 2 weeks, pwede na kayong magpa-deworm sa vet ninyo. Then, after 6 weeks naman, vaccine na. Vaccine na yun yung first vaccine niya. Then after 2 weeks, second, after 2 weeks, third, at after 2 weeks, fourth. So yun na, kadalasan for lang talaga yung vaccines ng puppies natin para ma-sure na wala siyang parvovirus. And syempre, ano bang use ng vaccine? Yung dog immunity, kahit pa paano laban. Pero I strongly suggest, huwag nyo pa rin sila isama sa mga ibang dogs. Ako kasi hanggang 5 months dito sa Kennel, hindi ko basta-basta nilalabas yung dogs, hanggang garahe lang kami. Pag mag-walking kami or 5 months, pagdating ng 5 months, saka namin nilalabas sa tapat ng bahay. Then pag 6 months, saka pwede makalakad ng konti sa labas. So yun yung ginagawa namin dito. Later on, ipapakita ko sa inyo, pupunta kami sa vet later, at ipapavaccine namin yung 2 female dogs namin. Hi guys, so welcome back sa Tame and Wild. So today, ang first vaccine itong dalawang females natin, si Rose Gold and si Blue Pearl. So let's go! Punta tayo sa vet. We're here at the Kobe Veterinary Clinic. So let's go! So yun guys, so kung nagustuhan nitong vlog natin, huwag niyo kalimutan i-hit ang like, share, and subscribe. And see you on the next vlogs. Huwag kayong mag-alala. Yung content namin, dadamihan pa namin para sana makatulong sa inyo.